Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang binatilyong graduating student matapos itong masawi ng tamaan ng kidlat. Ang biktima ay nakilalang si Justin Corpus, 17 anyos, grade 12 student at residente ng Barangay Kayasan, Kamiling, Tarlac. Ayon sa report ni Kamiling Acting Chief of Police Major Perfecto Di Mayo Jr., umulan ng malakas kamakalwa ng hapon kaya dali-daling lumabas ng bahay si Justin para isilong ang kanilang mga alagang baka na nasa bukid. Pero bago pa ito nakarating sa pinagtatalian ng kanilang mga alagi, biglang kumidlat at tinamaan ng biktima na siya nitong ikinamatay. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao del Norte. Hindi na nailigtas ang isang lalaki na sinasabing inatake sa puso habang nagmamaniho ng kanyang motorsiklo Lunes ng umaga sa Mangkilam, Tagum City, Davao del Norte. Base sa nakuhang driver's license, nakilala ang biktima na si Ryanir Hoxon Cruz, nakatira sa Purok 12-A Sagayen, Asuncion, Davao del Norte. Sa investigasyon ng kapulisan, posibleng atake sa puso ang kinamatayan ng biktima matapos bigla na nahulog ito sa motor. Sa ngayon, isailalim sa autopsiya ang bangkay ng biktima upang malaman kung ano talaga ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Tuluyan ng winakasan ng isang miyembro ng New People's Army sa Samar o isang underground mass organization ang kanyang ugnayan sa Communist Terrorist Group nang magdesisyon ito na magbalik loob sa otoridad. Nagtungo ito sa impila ng Ito First Maneuver Company sa Barangay Garden Articho, Eastern Samar upang sumuko. Ayon sa report ng PNP, ang matagumpay na pagbabalik loob ay resulta pa rin ito sa patuloy na panawagan ng otoridad at pagsisikap ng mga tauhan ng kapulisan na mahikayat pang iba pang NPA na bumaba na upang magbalik loob, kung saan agad naman na nakatanggap ng tulong itong NPA na financial assistance mula sa mga pulis. Nasa kustodiya ito ngayon ang Ito First Maneuver Company habang pinoproseso naman ang kanyang pagsasailalim sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno para sa kanyang pagsisimula ng bagong buhay. Sa kabila naman, ang pagdami naman nagbalik loob na sa Samar ay tuloy-tuloy pa rin ang kampanya laban sa insurgency sa buong Samar. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino.